I would like to manifest that. Yan. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat. Ayan na. Yung sigaw ng taong bayan na Patay ka. libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po. Yung itsura nung nasa likod. Ano pinagsasabi mo? You have to bend the law. Ito ba sinasabi niya, sometimes mas mataas daw ang tao sa law. Eric, ang sakit mo sa bangs. Ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yun ang pinali doon, Brad. Masyado ninyong pinuna si Erwin, pero mas malala yung nag-agree. Bakit? Parang ganito yan eh. Ha? May pumunta sa sabungan. May daladalang bibe. Yung bibe! Yung bibe, alam niyo yung bibe, di ba? Yung gumaganon-ganon, para mga Indiano. Iba pala yun, Indiano, ganon. Bibe, yung ganon, di ba? Gumaganon-ganon. Pag naglalakad, yung mga bibe. Pumunta sa sabungan. Inilaban dun sa Texas, yung kanilang matinding champion dun, Texas, yung bibe. Eto, sinong mas tanga? Yung nagdala ng bibe o yung pumusta dun sa bibe? O, pusta tayo dun sa bibe kasi malaki yung bibe tsaka magano ng ulo. Di ba? Sino mas tanga? Dito, sino ang mas loko-loko? Mantakin mo, sinabi nitong isa, ang tao daw ay above the law. Sometimes, we have to bend the law. Hoy, putang ina nyo mga pink! Asan kayo? Di ba galit kayo sa EJK? Tama ba? Galit kayo sa EJK dahil, ano yon, extrajudicial. Ibig sabihin, labas sa batas na pagpapatupad ng, di ba, ng justice o pagpatay. Kasi nga, wala sa batas. Nagagalit kayo sa tokhang, nagagalit kayo kung sinasabi ninyo, labag sa batas yan, hindi dapat ganyan yan, binibigyan ng due process. Ito, lantaran sinasabi sa inyo ni Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Gago! Diretsuhan nito, hindi ito yung nagbibiro at bantakin mo sinang-ayunan siya ng Secretary of Justice. Ang tanong ko tuloy sa inyo ngayon, are we a lawless country? Are we? Ang Pilipinas ba ay Pilipinas na wala ng batas at hindi na sinusunod ang batas? Ganun po ba ang gusto ninyo mangyari? Palakasan na lang ng boses? Eh talo kayo. Mas marami kaming magagaling na vlogger. Biro lang, hindi po ako magaling. Mas maraming nanonood na vloggers na tao sa amin kaysa sa mga pinklawan. Sabihin, mas malakas ang boses namin. Hindi ako sa nagmamalaki pero pag sama-samahin mo yung mga vlogger na mga Duterte supporter at na mga pingtae tsaka na mga makatae black, puro troll yung kanila. So ibig bang sabihin, we can bend the law because mas marami kami yung boses namin? Hindi pa pwede. We have to follow the law. Diba? Senator Eric naman. Ay, Erwin pala, Erwin. Grabe, tinan ninyo tinan niyo itsura nung mama doon sa likod. Siguro abogado itong mama na to. I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law
to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ah, yung itsura mo, yung nasa likod na pag ano, napapikit, oh. Tingnan mo, napapikit siya. Oh. Ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Oh, ayan oh, tingnan mo yung itsura nung nasa likod, oh. Sir, ano nangyari? Sir, bakit kayo napaganyan? Malamang profesor ito, malamang abogado ito. Mataas sigurong kaalaman nito sa batas. Kasi nung sinabing mas mataas. Paano kung geng-geng? Yung mga nag-rally doon sa Maynila, mas marami. Oh. Pwede na ba silang masunod? Alam mo, ewan ko. Hindi ko alam talaga kung bakit ganito. Kaboboto nyo kasi sa mga ganyan eh. Oo, alam mo yan din. Alam mo, tuloy. Ayoko na lang magsalita. Yes, sir. Yun, sinugundahan pa ng yes, sir. Happy pa siya. Mantakin mo ha, Secretary of Justice, sinabihan ng isang senador, di ba sometimes we have to bend the law? Sabi ng Secretary of Justice, yes, sir. Seryoso ka, sir? So, who would determine kung sino magbe-bend ng batas? Matinding ano to, matindi ho itong debate. Mantakin mo, sasang-ayon ka na sometimes pwede natin baliin ng batas? Seriously? Alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, if I were you, ipadisbar mo to si Remulla. Mantakin mo, meron tayong isang Secretary of Justice na sinabihan na sometimes we need to bend the law. At ang sabi niya, yes, sir. Yes, sir. We have to bend the law. Ano? Naganon ako eh. Yung bang tipong naano na ako kay Erwin na parang, kaya lang, kasi katanggap-tanggap si Erwin, wala namang alam sa batas yan. I mean, walang kaalam lang. Kaya naman napunta dyan kasi sikat eh. Wala namang alam niya sa batas eh. Pero itong si DOJ Secretary, aside from a lawyer, ikaw ang head, ikaw ang secretary ng DOJ, Department of Justice. And yet, you agree that sometimes we have to bend the law? Wow! Chairman, Thank you, Mr. Chair. second round. Alam mo, buti pa ito eh. Hindi ito lawyer pero matalino ito. Etong tao na to, hindi lawyer pero grabe ang logic nitong maman to. Walang biro. Pakinggan ninyo. Welcome to the Senate. Thank you. Mr. President, parang magmamanifest ka pa. I believe Senator Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, Pag ako hinuli, sasabihin ko, sometimes we have to bend the law. meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan.
Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron pong mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita Tapos nasa tabi niya. Alam mo, papalitan ko ng bagong pangalan ni, ni Erwin Tulfo. Benda. Benda Tulfo. Bendalo. Pambira. po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Ayun na. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, Yung paliwanag niya mas lalong gumulo. Basta ito lang masasabi ko. Gago kayong mga bumoto dyan. Oo, yun lang. Yan ang napala ninyo. Oo, hindi naman magiging senador yan kung hindi nyo binoto. Mga tarantado kayo eh. Hindi, kasalanan nyo yan. Kayo mga bumoto kaya nagkaroon tayo ng ganyan. there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ginamit mo padalagaan Diyos, ano? Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Boom! Anak ka ng argument mo, Brad. Lalo akong sumakit ang bangs ko sa'yo. Is our law higher than the voice of the people? Hanapin mo nga yan sa Biblia o sa Quran. Yung box populi mo. Pautot yun lang yan eh. Pautot lang yan dati eh. Alam mo, eto hindi naman sa pero halongkatin mo ang Biblia, walang ganyan. Walang box populi box. O anong Volkswagen ba yan? Wala niyan. Alam mo ba kung bakit? Tandaan mo, ang lahat ng tao nun sumigaw na ipako sa krus si Kristo. Don't tell me it's the voice of God. Pangalawa, hindi lang yun Ilang beses pa nga sinabi ng Panginoon yan eh. The world will hate you because of me. Ibig sabihin, lahat ng tao, sambayan ng tao, magagalit sa, is that the voice of God? Na magalit sa kay Kristo? Di ba? Yan yung paulit-ulit, even yung time ng Old Testament. The Old Testament was, ganun lang ang portion ng Jew. But they were the nation of God. Maliit lang sila. The entire is a pagan world. So don't tell me the pagan world is the voice of God. Even in battles, there are a lot of battles, wars in the Old Testament
wherein konti lang ang Jew o mga Israelites. Konti lang. People of God. Konti lang sila and yet nananalo sila. Yung kalaban nila laging madami. Don't tell me yung kalaban nila ang Voice of God. Kaya katarantaduhan yan, di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo, yung Voice of Voice, populi na yan. Pautot lang nyo yan. Mga nagtatali-talinuhan lang nagsabi niyan. Pero hindi yan ang katotohanan. Why? Sa mundo na ito, you do not go with the flow. Sometimes, and many times pala, not sometimes, many times, the belief of this world, yan ang talagang sisira sa mundo. Yang boses ng mundo na ito. Yung boses. Kasi sa mundo na ito, ang purpose mo maging maging successful, maging mayaman, maging milyonaryo. Yun ang belief, the entire belief system. Is that the voice of God? Kasi yan ang pinaniniwalaan ng tao at yan ang lahat ng tinuturo ng tao? Hindi. So katarantaduhan yung box populi mo. Tapos ngayon gagamitin mo pa para sabihin lang na pwede nang mag-disobey ang tao dahil lang sa mas marami ang sumisigaw. Eh paano kung lahat sumisigaw ng anong sigaw nila? Yung binabanata nila yung mga kapulisan natin. Don't tell me they can bend the law. Kaya nga may batas para may kaayusan eh. Ito si Erwin, ewan ko kung saan mo natutunan yan nung bata ka. Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung makasama natin DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan. Alam mo, sobrang mali ito sinasabi ni Erwin. Kung susundin natin ang batas. What the? Senator ka? Na tao nang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, Uy! Hindi isumbong mo kay Tulpo yan. Ginawa mo namang TV show yan. Hindi pwedeng ganyan, Brad. wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung
kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Yan yung mga gusto nila eh, sound bites. Hindi, yan talaga yung inaantay nila eh, mga sound bites sila ng mga mainstream media para sumikat ba? Kaya lang, ang na-sound bites yung airbender, yung low bender. Di ba? Yun ang na-sound bites. Yan ang gusto niya kasi ma-sound bites eh, yung bang masabi na para siya sa bayan. Alam mo, Erwin, wag mong baguhin. Hindi naman sinabi ni Marcoleta na wag isoli yung pera. Ang sinasabi ni Marcoleta, tanggapin muna siya as a state witness. Tapos, kung meron man demanda, mapatunayan, hayaan natin ang korte, respetuhin natin ang korte na magsabi, oy, eto isoli mo. Hayaan natin ang korte. Bakit ba ayaw ninyong pagsalitain ang mga diskaya? Ako alam ko kung bakit. Tanong nyo sa ex. Uy, sinong ex yan? Yung mga ex-friends niya, di ba? Galing siya doon. Gago! Yung mga ex-friends niya, alam nila yun. Bakit ayaw ninyong pagsalitain si Diskaya? Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Tama. Mapupunta na lang po kami sa gulo. Tama. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin ng mga artista? Oo! Diyan, agree ako. Let's love Bendalo. Kita nyo na. Ako hindi rin ako agree dyan. Even if sometimes hindi pa pwede eh. Kasi kung lahat ng tao ngayon nagsasabing wag nang muna magbayad ng tax, agree tayo doon? Nasa batas ang magbayad ng tax. Alam mo ba natin ang repercussion nun? Ang mawawalan lang po ba yung mga nagnanakaw? Hindi. Yung mga matitinong government employees, tatamaan pag hindi tayo nagbayad ng tax. I know, nananakaw yung tax natin. Galit na galit ako kasi ako, nagbabayad ako ng tax. Sorry pero nagbabayad po ako ng tax. So alam ko po na masakit. Ting binabawasan na yung nag-aasikaso yung sekretary ko ng tax. Napapaluha ako eh. Kasi pwede ko na sanang alam mo yun, pang pamasyal. Kaya lang kailangan ko magbayad ng tax. Masakit sa puso. Tama, mali. Pero hindi ibig sabihin, wag na tayo magbayad ng tax kasi ninanakaw naman ng iba. Hindi. Kawawa naman po yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Tado, titigil na lang lahat. Tama na, tigil na natin to. Gulo na lang. Kasi the voice of the people is the voice of God. We have to sometimes to bend the law. Yan ang gusto natin. Alam mo, kaya nakakatawa talaga tayo eh. Kaya sigurado ako, kung ano pa talaga, pinagtatawa na siguro tayo ni Lee Kuan Yew. Hindi kasi alam mo, yun, sila ang higpit nila sa batas eh. Sa Japan, napakahigpit din yan sa batas.
yung batas nga nila, yung you have to follow even if sometimes wala na sa hulog. Ganun katindi. Just, you have to follow. Whether you like it or not, even if sometimes it doesn't make sense, you just have to follow. Kasi it's the law. And sometimes, lumalagpas pa sila beyond the law. Just to make sure that everything is in accordance with human, peace, ika nga. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kahapon, sumakay ako ng taxi. May hinahabol akong mall dito sa Japan. Ay, nasa Japan pala. Hindi, wala na pala ako sa Japan. Hindi, bahala kayo. Hindi ko sasabihin kung asan ako. Basta, sumakay akong taxi. Hinabol ko. Paghabol ko, talagang hinabol ko yung mall. Para, usually actually, ano lang yan 15 minutes walk. Okay na kung ordinary oras yun, nilalakad ko na lang yun. Kaya lang kasi, magsasara na. So, sabi ko, sasakay na lang akong taxi. Kasi pag taxi, 5 to 6 minutes lang. Para mahabol ko, para sigurado mahabol ko. Sumakay akong taxi. Ladies and gentlemen, for the first time in my entire trip in Japan, ngayon lang ako naligaw. Hindi kami nagkaintindihan nung driver. So, umabot na ng 15 minutes. Wala pa ako sa pararatingan ko. So, medyo nainit na ulo ko. Sabi ko, shit, mukhang iniikot ako nito. Pilipino kaya yung driver. Baka pinagpeperahan ako nito. Hindi, totoo yun. Kagad umisip sa sarili ko. Mandarambong siguro to. Mandarambong scammer to. Galing to sa Pilipinas. Taxi driver siguro sa Pilipinas to. Totoo naman, mga taxi driver natin, hindi naman lahat, pero marami. Diba? Yung talagang ikot-ikot ka, kakabot ulo pa yan. Keso, traffic kasi doon. Pero yung dinaanan niya, mas traffic, di ba? Ganun. Alam mo, pinakita ko yung Google ko. Sabi ko, di gano'n niya. Ganun kami. Hanggang eventually, na-figure out niya na mali siya. So sabi niya, sorry daw. Sabi niya, gumini siya. So, umikot kami. Hinatid niya ako doon sa lugar talagang Tapos sabi niya, habang sinabi niya sa akin, we'll talk about the price when we arrive. Sa translation niya, when we arrive your destination, sabi niya sa akin. Pagdating namin sa destination, alam mo sabi niya, sa akin sa translation, since I was wrong, do not pay. I'm sorry. Doon sa, alam mo, kapag ganun ako, sabi ko, Japanese to. Hindi to Pilipino. Hindi niya ako pinagbabayad. Sabi ko, pagkakataon ko na itong tumakbo at makatipid. Kasi 3,000 yen na Mga 4,000 yen na inabot. Sabi ko, sayang din yun. Pera rin yun. Pang-itcherang ko rin yun. Totoo. Pero parang, sa utak ko, sandali, kawawa naman yung mama. I mean, kawawa naman kasi tumagal kami ng mga 25 minutes, mga ganun. Tumagal kami mga 25 minutes, kaiikot. So, naawa na rin ako kasi may gas din yun di ba? Sabi niya, ko, no, it's okay. I'll pay. Ganun na lang ako. Sabi ko, no, it's okay, I'll pay. Sabi ko ganun. Sabi, no. Hanggang nag-argue na kami, no, my fault. Sabi niya, my fault. My mistake. Ganun siya. Tapos, sabi niya, okay. Just the basic. Sabi ko, pwede yun. Yung basic fare. Alam mo kung ano yung basic fare yung pagsakay mo? 500 yen. So, from 4,000, 500 na lang daw bayaran ko. Kasi, kung yun lang babayaran ko. Mas lalo ko naawa. Sabi ko, shit. Mas lalo naman nakakaawa to. Bibigyan ko ng 500 para mong biligyan ng barya. Parang ganun ang dating, di ba? Sabi ko, hindi na. Okay. 1,000. So, pag-abot ko nun sa 1,000, sinusuklian pa ako na 500. No. Hanggang sa, going out. Sabi ko, lalabas na ako. Mga ganun siya. Mga ganun. Sabi ko, okay, no problem. Thank you. Dajabu. Ganun na lang ako. Hanggang, alam mo, bakit? Kasi sila they were trained to follow the law. They were trained na may kaayusan, may courtesy sa tao. Hindi pwede yung bara-bara ka. Alam mo yun?
As in, dapat, eto batas, sundin mo. Kanina, nagpo-phone call ako basta sa isang restaurant. Mahina naman yung boses ko, as in, pabulong ako. Ganun galaw ko. Inabutan ako ng papel na may nakasulat. If you want to have a call, go to our phone booth. May ganun sila, may nakasulat na para bagang batas sa kanila, sundin mo na lang. Pero mahina naman yung boses ko, as in, pabulong lang ako. Yun ang batas eh, you have to follow. Ganun eh. Tayo, totoong batas na ha. Hindi lang batas sa restaurant. Totoong batas na. At ang nagsabi pa na wag sundin ang batas minsan ay isang mambabatas. Tangina talaga, sabi ko, anong klaseng bansa meron tayo? Ang haba ng kwento ko sa Japan di ba? To make a point. Sometimes, kaya ganito itsura ng bansa natin dahil sa mga ganitong senador. Walang kwenta. Mismong senador, gawa ng batas, gumagawa ng batas, hindi sumusunod sa batas. Anak ka ng, wag ka na lang maging senador kung hindi ka rin naman susunod sa ginagawang batas. Di ba? Nakakalungkot eh. No wonder, pag sa traffic, pag nahuli ka, Sir, baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to. First time lang, di ko lang kasi alam eh. Sir, kasi pakakamot naman yun. Alam mo, may seminar to. Alam mo kung bakit ganito tayo? Dahil sa mga mambabatas na ganyan. Kasi nakikita nila sa public official natin, nakikita nila sa government official natin, na ganyan magtrato ng batas. Ganyan, tratuhin ng batas, hindi susundin dahil lang may sumisigaw. Hindi pa pwede yun. Yun, wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila. Yun ang voice of God. Yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero So yun po, sana po medyo pumasok sa kukote natin to. Hindi ho tayo lawless country. Parang awa nyo na. Kaya wag niyo sana kayo bumoto ng ganitong senador. Grabe ho. Nakaka-frustrate. Ay nako, Erwin Tulfo. Umayos ka. Anyway, maraming salamat sa susunod na video natin. Pag-usapan naman natin yung ibang bangayan dyan sa mga revelasyon dyan sa Senado. Ha? Okay, salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa